Ano kaya ang mga yan? Mukhang hindi lang iisang nasa loob ng bukol mo, Mang. Sugatan mo kaya doon para lumabas na yan kung anong nasa loob ng bukol na yan. Ano? Ayoko nga. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Hayaan na lang muna natin. Sonia! Ate Sonia! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Lumaban ka ng harapan! Hoy, Adon! Lasing ka ba? Ano ba yung pumasok sa utak mo't basta-basta ka na lang nanunugod? Anong kasalanan sa asawa ko, ha? Huwag kang makialam, Carlo. Si Sonia ang kinakausap ko. Abay, magdahan-dahan ka doon. Wala akong sasantuin kapag asawa ko na ang kakalabanin. Ate Sonia, bakit? Bakit mo nagawa sa amin to? Taon 2000, Misamis Oriental. Masayang pinagmamasdan ni Matet ang bagong dating na sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ilang saglit pa ay sabik na sabik niyang hinagod ng tingin ang isang malaking karton na ibinababa roon. Mang, ano na naman ba yung ipinadeliver mo? Ref, Pang, 1 taong hulugan lang naman kaya kinuha ko na. Na naman? Aba, Mang naman, hindi pa nga tayo nakakabayad ng renta dito sa bahay. Nagdagdag ka na naman ng sakit sa ulo. Hayaan mo na, malaking tulong din naman to sa atin. Tulong? Sakit sa ulo ka mo. Pang naman alangan naman isoli ko yan. Huwag ka na mag-alala, rarakit ako para maipambayad sa mga nautang natin. Nautang mo ka mo, ikaw lang naman ang utang ng utang. Ewan ko ba sa'yo, Matit? Ang dami mong alam. Payak lamang ang pamumuhay ng mag-asawa at hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Isang taxi driver si Adon at isang manicurista naman si Matet. Noong una ay maayos naman ang takbo ng kanilang buhay kahit hindi gaanong malaki ang kanilang kinikita. Subalit nang malulong sa pangungutang ang asawang si Matet ay halos araw-araw nang sumasakit ang ulo ni Adon nang dahil sa mga bayarin. Mang, bakit ang dilim yata dito sa bahay? Naputulan ba tayo ng kuryente? Oo, Pang Ano? Binigyan naman kita ng pera kahapon para dun Huwag mong sabihing ginastos mo na naman sa ibang bagay. Ano kasi, Pang? May nakita kasi akong mga bagong labas na CD ni Celine Dion. Kaya ayun, binili ko na. Sayang naman baka maubusan pa ako Anak naman ng pating Mas inuna mo pa yung CD na yan kesa sa kuryente natin. Sige nga, paano mo mapapanood ngayon yan? Ha? Kaya nga nangutang na ako sa 5-6 kanina, Pang. Hayaan mo bukas may kuryente na ulit tayo. Utang na naman? Ay nako, Matit, akala mo ba ganun lang kadaling magkapera? Pagod at puyat ang puhunan ko sa pamamasada tapos pag uwi ko rito sa bahay, ganito pang aabutan ko? Huwag mo nga akong pagtataasan ng boses, Adon. Nagtatrabaho din naman ako Hindi ako palamunin dito. Hindi ka nga palamunin. Nagdadagdag ka lang ng mga bayarin. Ang hirap sa'yo, lagi ka nakikisabay sa mga uso-uso na yan. Kahit nga alam mong hindi kaya ng bulsa natin, pinipilit mo pa rin. Ambisyosa ka kasi. Oo, ambisyosa ako. Ano naman? Hoy, ikaw tong padre de pamilya, dapat magbanat ka ng buto para may pantustus ka sa pangangailangan namin. Ha? Kaninong namin? Namin na yan. Kanino pa? Di sa amin na magiging anak mo. Ha? Buntis ka, Mang? Ha? Buntis ka, Mang? Sipain kita dyan Walang paglagyan ang tuwa ni Adon. Ilang taon na rin silang nagsasama at sa wakas ay nakabuo na rin silang dalawa. Buhat sa araw na yon, lagi nang iniintindi ni Adon si Matet. Kahit anong hiling ng asawa ay ginagawan niya ng paraan para maibigay rito. Hindi na rin siya nakikialam sa mga ginagawang pangungutang ni Matet. Hanggang sa isang araw, nagising na lang si Adon na lubog na pala sila sa pagkakautang. Paano ba yan, Adon? 7 buwan na tong anak natin sa sinapupunan ko pero hanggang ngayon wala pa rin tayong ipon para sa panganganak ko. Napupunta lang kasi sa mga bayarin ang kinikita ko, Mangi. Maski ako'y nahihirapan na rin. Yung ibang mga utang nga, hindi pa nababayaran. Ay, ano kayang makabubuting gawin, Pang? Ano kaya kung
umuwi na muna tayo sa baryo namin. Doon, hindi na tayo magrerenta ng bahay. Saka, makakapag-alaga pa tayo ng mga hayop na pwede nating ibenta. Ha? Baka mahirapan lang ako doon, Pang. Sabi mo nga, di ba? Liblib ang baryo nyo, malayo sa ospital, tapos wala pang kuryente doon. May mga hilot at kumadrona naman doon. Abot na rin ang linya ng kuryente sa sentro ng baryo, Mang. Yung kubong titirhan na lang natin ang wala pang ilaw. Pero pasasaan ba't magkakaroon din tayo? Sayang naman tong naipundar natin mga gamit dito. Wala na kasi akong ibang nakikitang paraan para makaahon mula sa pagkabaon sa mga utang natin, Mang. Ibebenta natin ang mga gamit para makabayad na tayo, tapos umuwi na lang tayo sa baryo para makapagsimulang muli. Labag man sa kalooban ni Matet na pakawalan ang mga nakasanayan, ay nagkibit balikat na lamang siya sa suhestyon ng kanyang asawa. Sa loob lang ng 2 linggo ay maayos na nabayaran na nila ang kanilang mga pagkakautang. At dahil sa tagal na rin ni Adon sa kanyang serbisyo, ay binigyan din siya ng may-ari ng taksing minamaneho ng kaunting halaga. Lulan ng pampasaherong jeep, nagtungo ng baryo ni na Adon ang mag-asawa, dala ang pag-asa na mas giginhawa ang kanilang pamumuhay. Oo nga pala, Mang, sumulat pala ako sa pinsan kong si Carlo na uuwi tayo. Pinakiusapan ko na lang din siyang linisin ang kubo para doon na agad tayo tumuloy. Malapit lang bang bahay ng pinsan mo sa magiging bahay natin, Pang? Oo. Mabait si Carlo, Mang. Siguradong makakasundo mo siya. Hindi naman ako mahirap pakisamahan, di ba, Pang? Kaya kampante akong makakasundo ko ang mga kapamilya mo. May ipapakiusap lang sana ako sa iyo, Mang. Ha? Ano naman yon, Pang? Sana sa pagsisimula nating muli, hindi na tayo mabaon sa utang. Nakakadala na kasi. Alam mo yun? Oo naman, Pang. Natuto na ako, no? Saka may pag-iipunan pa tayo, kaya pas na muna sa mga utang-utang na yan. Itutuon ko ng pansin ko sa inyong 2 ng anak natin. Mahal na mahal ko kaya kayo. Ay, ang asawa ko talaga. Nanay na nanay na ang dating. Uy, namumula siya, oh. Kinikilig yan. Pakis nga. Pasado 4:00 na ng hapon nang dumating sila sa naturang baryo. Kahit mataas pa ang sikat ng araw ay hindi na gaanong ramdam dahil sa mga nagtatayugang mga nyug na nakatanim. Pangungopra ang pangunahing hanap buhay ng baryong yon. Bagay na kinalakihan ni Adon. Medyo malayo pang lalakarin natin, Mang. Kaya mo pa ba? Kaya pa naman. Mabuti na rin sigurong ganito para makapag-exercise na rin ako. O mag-iingat ka, ha? Maraming matutulis na sanga ng kahoy ang nagkalat sa daan. Parang ang sweet mo naman yata ngayon, Pang. Hindi pa ba nawawala ang kilig dyan sa dibdib mo, ha? Wala siya. Natural lang naman na alalahanin kita. Siyempre, dahil sa buntis ka at dahil asawa kita. Ano ka ba? Kung ganon, hindi ka kinikilig, ha, Pang? Ha? Kinikilig naman. Eh di inamin mo rin. Oo na. Halika na nga dito sa tabi ko. Huwag kang magpapahuli. Hindi mabuting nasa hulihan ang buntis. Nang marating na nila ang kubo, ay masaya silang sinalubong ni Carlo, kasama ang asawa nito at ang biyanang babae. Ipinakilala ni Carlo sa kanila ang kanyang mga kasama. Si Sonia, ang asawa ni Carlo, at si Hilda ang nanay naman nito. Magiliw naman silang inistima ng mga sumalubong sa kanila. Alam kong pagod kayo sa biyahe, insan. Ang mabuti pa magpahinga na muna kayo. Magkakatay lang ako ng manok para sa hapunan natin. Nakangiting tiningnan ni Adon ang kanyang asawa. Mukhang pagod nga ito sa ginawang mahabang paglalakad. Mang, pumanhik ka na muna sa itaas para magpahinga. Tutulungan ko lang si Carlo dito. Nakakamiss na rin kasing magkatay ng Bisayang manok eh. Huwag kang matutulog, iha. Hindi maganda sa isang buntis ang natutulog ng ganitong oras. Ngumiti at tumango naman si Matet bilang tugon.
Nagpaalam muna siya sa dalawang babae bago tumalikod para dalhin sa itaas ng kubo ang kanilang mga gamit. Nang makaakyat na si Matet, nagpaalam naman ang dalawang babae na uuwi muna dahil sa magpapakain pa ang mga ito ng kanilang mga alagang manok at baboy. Insan, hindi mo naman sinabing nag-asawa ka na pala. Pasensya ka na, Adon. Hindi ko na naikwento sa iyo nung nagkita tayo noon sa syudad. Aba, 1 taon na rin yun. Kung ganun, matagal na pala kayo nagsasama? Mahigit 2 taon na rin. Kaya lang, hindi pa rin kami nabibihiyaan ng anak dahil sa edad niya siguro. Kami nga matagal din bago nakabuo. Taga saan nga pala yung asawa mo? Taga Samar si Sonia. Nagkita kami sa Cagayan. Katrabaho ko kasi siya doon sa bakery. Tapos, nagkain laban. Kaya sinama ko na siya dito. Nung isang araw lang din dumating ang biyanang ko. Magbabakasyon daw muna para naman makasama ang anak niya. Huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko, Insan, ha? Pero mukhang malayo ang agwat ng edad niyo ni Sonia. Matanda siya sa akin ng 10 taon, Adon. Pinagtatawanan nga ako ng karamihan dahil sa hindi ko raw ginagamit ang utak ko. Magandang lalaki daw sana ako at bata pa pero pumatol sa 40 anyos. Parang nanay ko na nga daw si Sonia Pero ano magagawa ko? Sa kanya tumibok ang puso ko Hayaan mo na lang yung mga yun. Ang importante kayong dalawa. Ang pagmamahalan nyo at pagsasama bilang mag-asawa. Salamat, Insan, ha? Sige na, kukunin ko lang muna yung mga manok na kakatayin natin. Ikaw na muna magbantay sa pinapainit kong tubig. Marami pang napagkwentuhan ang magpinsan habang abala sila sa paghahanda sa kanilang magiging hapunan. May kalakihan din ang kubo ni na Adon. May 2 kwarto, may sala, may kusina at mayroong balkonahe pa. Ang buong kubo ay yari sa kawayan at yero naman ang bubungan nito. Malinis at maaliwalas ang looban ng kubo, bagay na nagustuhan ni Matet. Maraming putahe ang nakahain sa mesa nang tawagin na si Matet ng kanyang asawa. Malugod naman siyang dumalo sa hapag para makapaghapunan. Bukas nga pa lamang, sasama ako kay Carlos sa bukid. Kailangan magbanat na ako ng buto para sa paghahanda sa paglabas ng bibi natin. Ayos lang, Pang. Kaya ko naman mag-isa muna dito. Matet, kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tawagin ako, ha? Nasa kabila lang naman ang kubo namin. Sige, Ate Sonia. Maraming salamat. Kinabukasan, maagang ang nagtungo sa bukid si Adon. Paggising ni Matet ay nakaalis na ang kanyang asawa. Nag-unat-unat muna siya saka nagtungo sa kusina. Napangiti pa ang babae nang makitang nakahanda na ang kanyang almusal sa ibabaw ng lamesa. Matapos kumain ay nagwalis-walis naman siya sa labas ng kanilang kubo. Ilang metro lang ang pagitan ng bahay ni Matet at Sonia, kaya makikita kung ano ang kanilang mga ginagawa kapag kapwa sila nasa labas. Magkakarinigan din sila kahit nasa kani-kanilang mga bakuran. Matet, ayos ka lang ba dyan? Hindi ka ba natatakot? Hindi naman po, Ate Sonia. Mabuti naman. Mamaya kapag tapos na ako sa mga gawaing bahay, papasyalan kita dyan. Magdadala ko ng sariwang mais ng mailaga natin. Sige po, ate. Madaling nagkasundo ang dalawa. Magaan ang loob ni Matet kay Sonia dahil sa mabait nga ito sa kanya. Ang nanay Hilda naman nito ay tahimik lamang. Minsan lamang yon nagsasalita. Hindi katulad ni Sonia na ubod ng daldal kaya kaagad na nakapalagayang loob ni Matet. Ilang taon na po kayo, Nanay Hilda? 60 na ako, Ineng. Kaedad niyo din po pala ang nanay ko, kaso matagal niya na akong iniwan. Nasaan na pala siya? Patay na po siya. Matagal kasing nag-asawa kaya nung ipinanganak niya ako, hindi niya nakayanan. Pareho pala kami ng nanay mo, Matet. Matagal na nag-asawa. Ang ipinagkaiba lang namin ay nagkaanak siya, samantalang ako ay hindi.
Nako, Ate Sonia, hindi pa naman huli ang lahat. Makikita mo darating din ang para sa inyo. Sana nga, Matet. Kinasasabikan ko na rin kasi ang maging isang ina. Araw-araw magkasama sina Sonia at Matet dahil sa kapwa nagtatrabaho sa bukid ang kanilang mga asawa hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak ni Matet. Ate Sonia, ate, tulong! Manganganak na yata ako! Ha? Naku, maghintay ka lang dyan. Pupuntahan ka namin ni nanay, ha? Sandali lang. Hindi nahirapang kumuha ng kumadrona si Sonia para sa babaeng manganganak dahil maghihilot ang kanyang nanay Hilda. Ang matanda na ang umalalay sa panganganak ni Matet. Matet, lalaki ang iyong anak. Isang napakalusog na batang lalaki. Hindi mapantayan ang saya ni Matet nang malaman ang kasarian ng kanyang anak, sapagkat isang batang lalaki ang pinapangarap ng kanyang asawa. Wala namang paglagyan ang tuwa ni Adon nang sa kanyang pag-uwi ay nasilayan niya na ang kanilang supling. Salamat naman at biniyayaan tayo ng batang lalaki, Mang. Napakasaya ko. Manang-mana siya sa'yo, Pang. Kulay lang yata ang nakuha niya sa akin. Dapat lang na magmana ka kay Papa, Daking. Ako kaya ang nahirapang gumawa sa'yo. Hoy, pinagpawisan din kaya ako nung gawin natin ang baby niyan. Sure ka ba na Daking ang ipapangalan mo sa baby natin, Pang? Siyempre naman, idol ko yata si Fernando Poe Jr., ang hari sa mga pelikulang Pilipino. Palayaw lang siguro niya ang Daking. Mas mainam pakinggan kung magiging junior mo siya. Mas bagay nga, Mang. Di ba, Daking? Adon Junior! Bagay, di ba? Naging katulong ni Matet si Sonia sa pagbabantay ng kanyang anak. At dahil sa bumalik na si Nanay Hilda sa Samar, ay tanging si Sonia na lang ang katuwang niya sa tuwing wala ang asawa nila sa bahay. Hanggang isang araw. Ang hirap palang maging isang ina, ate. Nakakapagod pero kapag nakikita ko ang ngiti ni Daking, napapawi lahat ng pagod at hirap ko sa pag-aalaga sa kanya. Gusto ko rin sanang maranasan niyang sinasabi mo sa akin, Matet. Ay, kailan kaya? Maghintay ka lang. Darating din ang para sa'yo. Sa ngayon, pwede mo namang maranasan na maging ina. Ituring mo na parang tunay na anak si Daking. Talaga ba, Matet? Oo naman, ate. Isang araw, nagtungo sa bayan si Matet para mamili ng mga pangangailangan nilang mag-anak. Iniwan muna niya si Daking kay Sonia. Isang tindahan ang kanyang nakita at ang nakasulat sa malaking karatulang nakapaskil doon ang umagaw sa kanyang atensyon. All items pa utang? Kaagad siyang pumasok sa tindahan na yon at tumingin-tingin sa mga nakadisplay. May mga gamit pang kusina, appliances, gamit pambata at kung ano-ano pa. Miss, pwede bang magtanong? Lahat ba ng items dito ay kailangan may down payment? Nang makuha ang sagot mula sa tindera, ay tumango lamang siya at dahan-dahang lumabas sa nasabing tindahan. Hindi mapakali si Matet kinagabihan. Napansin naman ito ng kanyang asawa, kaya tinanong siya nito kung ano ba ang problema. Ano kasi, Pang? May nakita kasi akong pautang dun sa bayan, mga gamit para sana kay Daking, kaso yung perang dala ko kanina, kasya lang sa mga pinamili ko. Wala akong pang-down. Huwag ka na mangutang. Bibilhin na lang natin kung ano man yung nagustuhan mo dun. Ano ba yun, Mang? Walker sana, tapos mga damit niya rin. Sige lang, bibilhin natin ang mga yan pag nakaipon na ako. 1 buwan pa lang naman si Daking. Nakasimangot na tumango si Matet. Alam ni Adon na hindi siya pabor sa suhestyon nito, ngunit minabuti na lamang niyang manahimik kahit pa nakaramdam siya ng sama ng loob. Kinabukasan, nasabi ni Matet kay Sonia ang hinanakit niya sa kanyang asawa. May naitabi akong pera, Matet.
bumalik ka ngayon din sa bayan. Bilhin mo na ang mga sinasabi mong gamit ni The King. Huwag mo na lang yung utangin. Talaga, Ate Sonia? Salamat, ate, ha? Hulog ka talaga ng langit. Walang anuman. Para naman kay The King yan. Nang makauwi si Adon, nagulat na lamang siya nang makita ang ilang mga bagong damit ng bata at ang isang walker. Mang, saan ka kumuha ng perang pambili nitong mga to? Huwag mong sabihing nangutang ka na naman. Nagbigay si Ate Sonia, Pang. Inutusan niya akong bilhin yan. Hindi ko na tinanggihan kasi para naman kay The King. Abay, nakakahiya naman. Pag nakaluwag-luwag tayo, bayaran mo agad, ha? Sige, Pang. Ang pangyayaring yon ay naulit nang naulit nang naulit. Sa tuwing may gustong bilhin si Matet para sa anak niya, ay si Sonia ang kanyang nilalapitan para utangan ng pera. Hanggang isang araw. Mahal, siguro naman ay malaki-laki na rin ang ipon natin dyan. Palambing naman oh. Gusto ko sanang bumili ng bagong mga gamit para sa pagsasaka. Ha? Konti na lang kasi yun, mahal eh. Anong konti? Di ba hindi naman natin yung ginagalaw? Ano kasi, pinahiram ko muna kay Matet. Alam mo namang gipit sila, diba? Saka para naman sa mga gamit ng bata yun. Napapansin na kita, mahal ah. Parang sobrang na-attach ka na kay The King. Pakiramdam ko nga, mas mahal mo pa siya kaysa sa akin eh. Halos mawalan ka na ng oras na asikasuhin ako dahil sa kababantay mo sa kanya. Mahal, pinapaalalahanan lang kita ha. Hindi mo anak si The King. May mga magulang yan. Alam ko. Gusto ko lang kasing maranasan kung ano ang pakiramdam na maging isang ina. Hindi naman sa naiinis ako dun sa bata pero sana naman, mahal, huwag mong ibigay ang lahat ng atensyon mo sa kanya. Pati tuloy pera na kailangan ko ngayon. Nawala na dahil sa ginagawa mo. Isang umaga, nagising na lang si Matet dahil sa iyak ni The King. Dali-dali naman niyang binuklat ang blusa para padedein ang anak. Ngunit makaraan ng ilang segundo ay napansin niyang tila wala ng gatas ang lumalabas mula sa kanyang dibdib. Dahilan upang mas lalo pang pumalahaw ang sanggol. Kahit anong gawing pagpiga ni Matet ay wala na talagang lumalabas ni isang patak. Matet, ano nangyari kay The King? Abay, dinig na dinig sa bahay ang pag-iyak niya. Kanina pa yan Naubusan na yata ako ng gatas, ate. Wala nang lumalabas sa dibdib ko. Ay, sandali lang. Kukuha ko ng pera. Pumunta ka sa sentro at bumili ka ng gatas doon. Lumipas ang isang linggo at tuluyan na ngang nasanay ang sanggol na uminom ng gatas mula sa pamilihan. Ang pangyayaring yon ay mas nagpahirap pa sa mag-asawa dahil nadagdagan pa ang kanilang mga gastusin. Pang, buti pa siguro kung magtrabaho na muna ako bilang tindera sa bayan para kahit papaano ay makaluwag-luwag naman tayo. Ano? Sino magbabantay kay The King? Nakausap ko na si Ate Sonia tungkol dyan. Ayos lang naman daw sa kanya na bantayan muna si The King. Nakakahiya naman kay Carlo. Baka kung anong isipin niya. At saka, nagtatrabaho naman ako, Mang. Bakit kailangan mo pa magtrabaho? Aton naman, hindi mo ba nakikita? Hirap na hirap tayo sa buhay. Isa pa, kailangan ko tong gawin para naman makabayad na ako kay Ate Sonia. Malaki-laki na rin ang nahiram kong pera sa kanya. Ang desisyong yun ni Matet ay hindi na nagawa pang tutulan ni Adon. Nagtrabaho nga ito bilang isang tindera sa isang grocery store. Hapon na siya umuwi at minsan ay ginagabi pa. Maaga naman siyang umaalis tuwing umaga. At dahil nga si Sonia na ang nagbabantay kay The King, naging madalas na ang pagtatalo nila ni Carlo. Buti sana kung binibigyan ka ng pera ni Matet para dyan sa pagbabantay mo sa anak niya. Kagustuhan ko naman ang lahat ng ito, Carlo. Ano ka ba? Pati ba naman kaligayahan ko ay pipigilan mo pa? Simula nang isilang yung batang yan, nag-iba ka na. Nag-iba ng pakikitungo mo sa akin. Mahal mo pa ba ako, Sonia? Oo naman. Bakit pati pagmamahal ko sa iyo ay pinagdududahan mo?
Kung ganon, tigilan mo ng pag-aalaga sa batang yan. Pinapipili mo ba ako, Carlo? Hindi ba halata? Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero wag mo naman akong ipitin ng ganito. Dahil kung ipipilit mo ang gusto mo, baka masaktan ka lang sa mga sasabihin ko. Sonya naman, may mga magulang ang batang yan. Hindi mo yan anak. Matalim lang na titig ang isinagot ni Sonya sa kanyang asawa. Napamura naman si Carlo dahil sa kanyang inasta. Pagsapit ng gabi, naalimpungatan na lang si Matet nang makaramdam ng kakaiba sa kanyang paghinga. Kahit anong pilit niyang lumanghap ng hangin ay tila hindi umaabot sa kanyang baga. Ilang ulit din siyang napaubo bago nagising si Adon. Mang, ayos ka lang ba? Hindi ako makahinga. Ha? Naku, paano yan? Teka lang ha, at hihingi ako ng tulong sa kabila. Carlo! Ate Sonya! Tulong! Tulungan niyo kami! Hindi naman nag-atubiling magtungo sa kanila ang mag-asawa. Bakas ang pag-aalala sa kanilang mga muka. Bakit, Adon? Ano nangyari? May nangyari ba kay Daking? Nasaan ang bata? Nasaan? Ayos naman si Daking, Ate Sonya. Si Matet kasi, hindi makahinga na maayos. Binuhat ni Adon si Matet, saka marahang pinaupo sa kanilang maliit na balkonahe para makasagap ng sariwang hangin. Pinainom naman ito ng tubig ni Sonya, tsaka hinagod-hagod ang kanyang likod. Ihilutin ko lang saglit si Matet. Baka kailangan lang ng katawan niya ng pagpisil-pisil. Huwag ka mag-alala, Adon. Namana ko sa Nanay Hilda ko ang ganitong kakayahan, kaya komportable akong hilutin siya. Dahil buhat sa kanyang palapulsuhan, nararamdaman kong may naipit lang sa kanyang mga kaugatan. Dahil siguro yan sa pagod niya sa pagtatrabaho. Matet, tumigil ka na lang kaya. Katawan mo nang napeperwisyo. Paano na lang ang bata kung magkakasakit ka? Matapos mahilot si Matet, medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam. Pinakatitigan niyang mabuti ang kanyang asawa at kahit nag-aalangan ay nabuo ang kanyang pagpapasya. Kinaumagahan, maagang nagtungo si Sonya sa bahay ni Matet para kunin sana si Daking. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang makitang hindi pa nakakapaghanda si Matet. Hindi ka ba papasok sa trabaho, Matet? Hindi na, ate. Sa nangyari sa akin kagabi, napagtanto kong kailangan ko nang tumigil sa pagtatrabaho. Kailangan pa ako ng anak ko. Tama yan naging pasya mo. Pero, pwede ko pa rin bang hiramin si Daking? Nakakamiss kasi ang batang ito eh. Walang problema, ate. Kung wala ka namang ginagawa sa inyo, pwede mo siyang hiramin muna. Ate, nahihiya na rin kasi ako sa'yo. Ako tong nanay ni Daking tapos ikaw naman ang nagkakandaugagang magbantay sa kanya. Ano ka ba? Masaya akong bantayan siya. Ang cute-cute ng baby namin na yan, oh. Hindi niya naman naaabala si Mama Sonya, hindi ba? Salamat, ate, ha. Siya nga pala, yung utang ko sa inyo baka matagalan pa bago ko yun mabayaran. Hindi pa kasi nakukuha ni Adon ang parte niya sa kuprahan eh. Ay nako, huwag mo munang alalahanin yun. Makalipas ang 1 taon, isang tanghali, umuwi ng bahay si Adon para kumain. Ide-deliver na kasi sa bayan ang koprang pinagkakaabalahan niya nitong mga nakaraang araw. Nasa harapan na sila ng hapagkainan nang may taong tumatawag sa labas. Bakit po? Ano pong kailangan nila? Ay magandang araw po. Dito po ba nakatira si Matet? Yung dating nagtatrabaho sa may grocery sa bayan? Dito nga po. Bakit po? Pwede ko po ba siya makausap? Hindi na kasi siya nagpaparamdam buhat noong nangutang siya sa amo ko. Tiningnan ng masama ni Adon ang asawang sumisenyas na huwag sabihing naroon siya sa loob ng kanilang tahanan. Kahit naiinis sa asawa, ay mahinahong lumabas si Adon para kausapin ang kanilang bisita. Ako po ang asawa ni Matet.
Pwede ko po bang malaman kung ano ang inutang niya sa inyo? Ay, set po ng pampaganda. Magkano naman po ang kailangan bayaran? 2,000. Ilang buwan na rin kasi siyang hindi nagpapakita sa amin. Nalaman na lang namin na hindi na pala siya pumapasok sa pinagtatrabahuhan niya. Doon na ako nagtanong kung saan ba siya nakatira. 2,000? Ang laki po pala. Wala po kasi akong pera ngayon eh. Pwede po bang bumalik na lamang kayo sa susunod na araw? Sayang naman palang pagod ko sa pagpunta dito. Wala rin naman akong mapapala. Sabihin mo na lang sa asawa mo na ihatid ang bayad sa amo ko. Alam naman niya kung nasaan ang pwesto namin. Matapos makaalis ang matandang lalaki, kinumpronta ni Adon ang kanyang asawa. Ano ba tong kahihiyan na pinasok mo, Matet? Akala ko ba nadala ka na sa mga pangungutang mo nung nasa syudad pa tayo? Ano na naman to? Akala ko kasi hindi na nila ako sisingilin. Hindi naman kasi epektibo yung mga produkto nila, Pang eh. Epektibo man o hindi, utang pa rin yun na dapat mong bayaran. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Matet. Kaya ka ba tumigil sa grocery para takasan ng pinagkakautangan mo? Basta, hindi ko babayaran ng mga yon. Paano kung bumalik dito yung naniningil? Anong sasabihin ko, ha? Ako nang bahala doon na doon. Diskarte ko na to. Huwag ka na makialam. Hay, ewan ko sa yung babae ka. Problemahin mo yung mag-isa. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik sa kanilang bahay ang kolektor. Nagkataon namang nasa labas ng bakuran si Matet kung kaya hindi niya na naiwasan na magkaharap sila ng matandang lalaki. Ay, mabuti naman at ikaw ang naabutan ko rito, Matet. Kailangan ko na makuha ang bayad sa mga inutang mong mga epektos. Ha? Akala ko ba ako nang pupunta sa pwesto nyo? Bakit naman pumarini pa kayo? Ako nang pumunta dito dahil mukhang wala ka namang plano magtungo sa pwesto namin. Ano ba yan? Ano nga naman pumunta ako doon na walang dalang pera? Siyempre, saka na ako magpapakita sa amo mo kapag nagkapera na ako. Hindi kayo makapaghintay? Magbabayad naman ako Maghintay lang kayo. Aba, ikaw na nga itong hindi nagbabayad ng utang, ikaw pa itong galit. Natural lang na magalit ako. Ang kulit nyo kasi. Pabalik-balik kayo rito. Kayo nangangailangan, matuto kayo maghintay. Wala namang epekto yung mga produkto ninyo. Dahil sa mga pinagsasasabi mong yan ay mukhang wala na talaga kaming mapapala sa iyo Sana'y hindi ka balikan at singilin ng karma. Matalim siyang tinitigan ng matandang kolektor bago ito tuluyang lumisan sa kanilang bakuran. Hindi naman nagpatinag si Matet at gumanti rin siya ng masamang pagtitig sa matanda. Kinagabihan, mabigat na naman ang pakiramdam ni Matet. Nahihirapan na naman siyang huminga. Bumangon siya para kumuha sana ng tubig nang makapa ang maliit na umbok sa kanyang harapan, sa pagitan ng kanyang dibdib. Dala ng kuryosidad, sinipat niyang maigi yon gamit ang ilawang gasera. Nahindik siya nang makitang tumitibok-tibok ang bukol na parabang may sariling buhay. Dahil sa pagkagulat at dala na rin ng kaba at takot, mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang suot niyang damit. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman nung mga sandaling yon. Parang binabayo ng malakas ang kanyang dibdib dahil sa kaba at nanlalamig ang buo niyang katawan dahil sa hindi niya maipaliwanag ang kanyang nasilayan. Dala ng pag-aalala, itinago niya kay Adon ang kanyang nadiskubre noong gabing yon. Kinabukasan, maagang naligo si Matet. Habang nagbibihis ay muli niyang sinipat ang bukol. Normal na bukol lang yon sa kanyang paningin. Bakit kaya may tumubong bukol sa dibdib ko? Kinapa niya yon at wala naman siyang nararamdamang sakit at kirot. Tanging bukol lang na hindi niya alam kung bakit tumubo. Maliit lang ang bukol na parang kasing laki ng isang normal na sukat ng holen. Sa pag-aakalang namamalikmata lang siya noong nagdaang gabi, ay binaliwala lamang ni Matet ang kanyang bukol at itinuon niya sa anak at sa mga gawain sa bahay ang kanyang pansin ng araw na yon. Kinabukasan, Matet,
gising ba si The King? Natutulog pa siya, ate. Hihiramin ko sana. Siya nga pala, may binili akong mga damit para sa kanya. Ay, teka, may dinaramdam ka ba? Mukhang maputla ka ah. Hindi ko na nga rin alam, ate. Pero parang may mga nakadagan na mabigat sa katawan ko. Tapos, pakiramdam ko may mga tumutusok sa dibdib ko. Baka dala lamang yan ng sobrang pagod. Magpahinga ka muna. Sa akin na lang muna si The King. Saka ko na lang siya iuwi pag dumating na si Adon. At yun na nga ang ginawa ni Matet. Buong araw lang siyang nakahiga dahil sa nararamdamang matinding kapaguran. Pagdating ni Adon kinahapunan, kapansin-pansin din ang pananamlay nito. Kaagad nitong hinanap ang bata, ngunit nang malamang naroon kina Sonia, ay kinumusta na lamang niya ang asawa. Pati nga rin ako, Mang. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman kong pagod sa katawan. Parang gusto ko na lang matulog sa kuprahan kanina. Teka, Pang, ang init mo ah. Nilalagnat ka yata. Sandali ha, ikukuha kita ng gamot. May dinala kasing mga gamot si Ate Sonia dito nung nakaraan. Galing daw sa center. Nang sumapit na ang dilim, hinatid na ni Sonia si The King sa mag-asawa. Ate, mataas ang lagnat ni Adon eh. Baka pwede namang makisuyo na sa inyo na muna si The King para naman maasikaso at mabantayan ko na maayos ang asawa ko. Sige, walang problema. Baka mahawa rin ang bata pag itinabi niyo sa pagtulog, kaya mabuti nang doon na muna siya sa amin ngayong gabi. Sa pagbalik ni Sonia sa kanila, dala ang bata. Nalukot na naman ang muka ng kanyang asawang si Carlo. Oh, ba't naman ganyan ang reaksyon mo, mahal? Ba't nandito na naman yan? Nasaan ba yung dalawa? Nilalagnat si Adon. Nakiusap silang dito na muna sa atin si The King. Ay nako, paano ba yan? May balak pa naman ako sa iyong gawin ngayong gabi. Ay nako, sa susunod mo na lamang gawin yan, ha? Pangako, paliligayahin kita. May maliit na batang kailangang asikasuhin. Ilang beses pa naman tong humihingi ng gatas sa gabi. Huwag mong sabihin pati ako ay madadamay sa pagpupuyat. Ay nako, maaga ang alis ko bukas. Sino ba naman ang nagsabing ikaw ang magpupuyat? Kaya ko to mag-isa. Magpahinga ka na lang, Carlo. Nang sumapit na ang kalaliman ng gabi, nagsimula ng umiyak si The King. Dali-dali namang kumilos si Sonia para ipagtimpla yon ng gatas. Sonia, dalian mo na, nagugutom na tong bata. Nariyan na. Oh, heto na ang gatas mo, The King. Uminom ka na para makabalik sa pagtulog ng mahimbing, ha? Ganito palang pakiramdam kapag may anak na inaalagaan, mahal, no? Kahit pagod ka, kailangan mong bumangon para sa kanya. Hindi ka makakaramdam ng inis dahil mas uunahin mong intindihin ang bata. Oo, ngayon alam mo na kung bakit sobrang napamahal na sa akin ang batang ito. Ay, kailan kaya tayo makakabuo ng sarili nating anak, mahal? Hindi ko rin alam. Ang tanong, makakabuo pa kaya tayo sa tanda ko ng ito? The King, matulog ka na pagkatapos niyan, ha? Magpapalindol pa kasi si Tito Carlo mo. Para naman sa susunod, may pinsan ka na makakalaro. Ay naku, loko ka talaga. Pati bata dinadamay mo sa kalokohan mo. Bakit? Totoo naman ah. Sabik na nga ako sa tsup-tsupan natin eh. Patulugin mo na si The King pagkatapos niyan ha. Makaisa man lang tayo. Sabik na talaga ako marinig yung halinghing mo, mahal eh. Oo na, ang kulit mo. Mahiya ka nga. Napuno ng pabulong na mga hagikgik ang silid matapos na makapagwika si Sonia. Samantala, sa silid ng mag-asawang sina Adon at Matet, nanginginig ng husto si Adon kahit na balot na ito ng makapal na kumot. Ang lamig. Niyakap na lamang ng mahigpit ni Matet ang kanyang asawa na nanginginig ng husto habang nakahiga. Sinadya niyang idikit ang kanyang muka sa noo nito para mabigyan ng init
ang kanyang asawa. Naramdaman niya ang malamig na mga pawis na kaagad din naman niyang pinunasan. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman niya ang pagkirot ng bukol sa kanyang dibdib. Ang kirot na yon ay halos nanunuot sa ilalim ng kanyang kalamnan. Napahawak siya doon at kaagad na napabangon. Sa tindi ng sakit ay nakaramdam na siya ng panghihina. Napagulong siya sa sahig at napapaungol habang sapo ang kanyang dibdib na may bukol. Habang lumalalim ang gabi ay patindi ng patindi ang pagsidhi ng kirot, hanggang sa ang sakit na dulot noon ay nagpawala na sa kanyang ulirat. Haplos ni Adon ang nagpagising kay Matet. Nang igala niya ang paningin, umaga na pala. Kaagad siyang bumangon para kumustahin ang kanyang asawa. Pang, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang buo kong katawan pero hindi naman na ako nilalamig. Salamat, mahal, sa pag-asikaso sa akin. Nakatulog ka tuloy sa sahig. Hindi ko sinasadyang matulog dito, mahal. Bigla kasing sumakit ang bukol ko sa dibdib. Hindi ko na nga namalayang nakatulog pala ako dahil sa sobrang pagkirot nito kagabi. Bukol? Patingin nga ako. Itinaas ni Matet ang suot na blusa para ipakita sa asawa ang bukol na kanyang tinutukoy. Wala namang bukol dito, mga. Maliban sa 2 malapapayang nasa harapan ko. Anong wala? Huwag kang makulit dyan. Yung nasa gitna ng sinasabi mong papaya. Wala nga. Ikaw, mga. Kaya aga-aga, inaakit mo ko. Alam mo namang mahina ako pagdating sa ganyan. Hoy, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Adon, ha? Ito, oh. Nang tingnan ni Matet ang kinaroroonan ng kanyang bukol, ay wala siyang nakita. Walang bakas ng kahit ano. Makinis ang kanyang balat sa parting yon at walang kahit anong dumi o sugat na masisilayan. Teka, bakit nawala? Nandito lang yun kagabi, Kumikirot na parabang nanunuot sa laman ng sakit. Baka nananaginip ka lang, Mang. Ni minsan, hindi mo nga naikwento sa akin na may bukol ka dyan sa gitna ng dibdib mo. Pero totoo yun. May bukol ako dito. Kinagabihan, muling inatake ng matinding lagnat si Adon. Doon na naman kina Sonia natulog ang bata. Nang lumalalim na ang gabi, nakaramdam na naman si Matet ng pamimilipit sa sakit na dulot ng bukol na hindi niya maipaliwanag. Kahit mukhang nagdedeliryo na si Adon, ay nakita niya ang asawang pagulong-gulong sa sahig, habang sapu-sapo ang kanyang dibdib. Paggising sa umaga, nawala na naman ang lagnat ng lalaki. Nagmadali siyang inakay ang asawa at isinampa sa kanilang higaan para tingnan ang dibdib nito. Naalala niya kasing sobra ang pamimilipit ng kanyang asawa kagabi. Nang suriin niya ang dibdib ni Matet, ay wala naman siyang nakitang kahit ano. Gaya noong nakaraan, makinis ang balat ng kanyang asawa sa parting yun at walang bakas ng kahit na ano. Dumukwang si Adon para sana gawaran ng halik ang noo ng asawa nang ito ay magising. Adon, hindi na yata magandang nangyayari sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin, Mang? Hindi na to normal. Baka pinaglalaroan na tayo ng kung anong elemento. Paano mo naman nasabi yan? Nangyayari talaga na kung minsan nilalagnat ang isang tao tuwing sumasapit ang gabi. Paanong hindi naging normal yun, Mang? Paano mo ipapaliwanag ang pagsulpot at biglang paglalaho ng bukol ko sa dibdib? Totoo ba talagang nagkakaroon ka dyan ng bukol, Mang? Ano sa tingin mo? Gumagawa lang ako ng kwento? Oo, nagkakabukol ako. Kaya lang nawawala pagsapit ng araw. Alam mo, mabuti pa. Magpatingin na lang tayo sa albularyo. Hayaan mo. May kakilala akong albularyo sa bayan. Puntahan natin mamaya. Hindi na ipinaalam ng mag-asawa kina Sonia at Carlo ang lakad nilang yon. Sinabi lang nila na bibili lang sila saglit ng gamot sa bayan.
Inihabilin na rin nila ang kanilang sanggol sa mag-asawa na ikinatuwa naman ng dalawa. Napamahal ng talaga sa kanila ng sobra ang bata, kaya mas ikinatuwa pa nila na sila lagi ang nakakasama ni The King. Sa bayan, hinanap ni Adon ang kakilala niyang albularyo. Kumonsulta kaagad sila rito na matagpuan nila ang bahay noon. Matapos na ihanda ng albularyo ang batsyang may lamang tubig, ay dinasalan nito ang nakasinding kandila. Ginawan niya rin ng maliit na hiwa ang daliri na mag-asawa para lumabas ang patak ng kanilang dugo sa sandaling pigain niya yon. Mariing hinawakan ng matanda ang daliri na mag-asawa at lumabas mula sa sugat ang 2 patak ng dugo. Matapos yun ay ipinatak naman niya sa tubig ang sinindihang kandila. Mula sa patak ng kanilang dugo at sa mga patak ng kandila ay mayroong nabuo na isang hugis. Base sa mga ibinahagi niyong paglalarawan sa inyong mga nararamdaman, sinasabi ng batya ko na pinaglalaroan kayo ng isang mambabarang. Marahil ay may utang kayo sa kanya at naniningil na siya. Ay, Diyos ko, totoo po ba yung mga sinasabi ninyo, Ingkong Bartolo? Hindi pa nagkakamali sa pagbigay ng impormasyon ng aking mga kagamitan, Adon. Matit, binayaran mo na ba yung pinagkakautangan mo dito sa bayan? Ha? Hindi pa. Sa tingin mo, sila kaya ang gumagawa nito sa atin? Bakit? May iba ka pa bang pinagkakautangan? Wala na. Ay, oo nga pala. Naalala ko, bago umalis yung matandang kolektor sa bakuran natin noon, sinabi niyang sana daw hindi ako balikan at singilin ng karma. Kung ganun, baka nga sila nagpapahirap sa atin. Ikaw naman kasi, Matit, umiral na naman yung pagkapalautang mo, tapos hindi mo pa binayaran. Kung malakas ang hinala ninyong sila nga ang gumawa nito, ang mabuti pa'y tunguhin ninyo at humingi kayo ng tawad. Sila lang ang maaaring bumawi sa barang na nasa loob ng katawan niyong mag-asawa. Padadalhan ko na lang kayo nitong mga ugat ng punong ibinabad sa langis na mayroong orasyon. Ilagay niyo ito sa tubig na iniinom ninyo para hindi gaanong sumidhi ang sakit sa inyong mga katawan mamayang gabi. Nagtungo nga ang mag-asawa sa pwesto ng pinagkakautangan ni Matet. Doon ay naabutan nila ang isang matandang babae. Si Adon na ang nakipag-usap doon. Magandang araw po, ma'am. Yes? Anong atin? Naparito po ako para magbayad sana ng utang. Okay. Anong pangalan? Matet po. Matet ho? Ang dami kasing matet dito. Wait, may matet sa grocery, matet sa bakery, at matet sa isdaan. Alin siya dyan? Yung matet sa grocery po yata. 2,000 pesos. Inabot ni Adon ang 2,000 piso sa babae. Tinanggap naman yun at isinilid sa kaha ang pera. Sakto namang pumasok ang matandang kolektor at tila natigilan ito nang makita silang mag-asawa. Mabuti naman at nagbayad ka na rin, Matet. Akala ko kasi ay ililimos na namin sa iyo ang 2,000 piso. Ang talas naman ng dila niyo kung makapagsalita sa asawa ko. Konting respeto naman, Manong. Itanong mo muna sa asawa mo kung maayos bang pakikitungo niya sa akin noong nagpunta ko sa inyo. Baka hindi niya naikwento kung paano niya ako binastos. Kaya ba binarang niyo kami dahil lang sa 2,000 piso? Dahan-dahan ka sa pambibintang mo, babae. Hindi basta-basta ang mga paratang mo. Manong, kung ano man ang dahilan ng hindi niyo pagkakaunawan ng asawa ko, sana naman ay palipasin niyo na lang. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Bawiin niyo ng barang na ipinataw niyo sa amin. Aba, mga walang hiya kayo Lumayas kayo dito sa pwesto namin. Layas! Hindi kami mga mambabarang. Umalis na kayo bago pa ako magtawag ng tanod. Alis! Nataranta namang umalis ang dalawa dahil sa nakitang galit sa matandang kolektor. Pulang-pula ang mukha nito at talagang kababakasan ng totoong inis. Ganoon ba talaga ang mga mambabarang? Mainitin ang ulo? Hindi naman yata mambabarang yung mga yun.
wala sa itsura eh. Yung isa maarte, tapos yung matanda, bugnutin. Paniguradong pati itim na mahikay, hindi magtatagal sa ugali nila. Adun naman eh. Totoo nga kayang pinarang tayo. Baka pinagtitripan lang tayo ni Ingkong Bartolo. Hindi magbibiro si Ingkong pagdating sa mga seryosong bagay, Mang. Tsak lahat ng mga sinabi niya pawang may katotohanan. Ang kailangan lang nating gawin sa ngayon, maghintay. Kung tatalab ba tong gamot na ibinigay niya, tapos bumalik tayo sa kanya sa susunod na mga araw. Sa muling pagsapit ng gabi, umatake na naman ang matinding kirot sa dibdib ni Matet. Namimilipit pa rin siya ng husto kahit na nakainom na siya ng pinagbabaran ng mga ugat na binigay ni Ingkong Bartolo. Si Adon naman ay hindi na gaanong nanginginig sa nararamdamang lamig sa kanyang katawan. Mang, mukhang tumalab nga ang gamot na binigay ni Ingkong Bartolo sa akin. Hindi na nakasagot pa si Matet sa asawa dahil sa halos mawalan na siya ng malay, dala ng tumitinding pananakit ng kanyang dibdib. Mang, uminom ka lang ng uminom nitong tubig, nang sa ganun ay mabawasan ang iniinda mong sakit. Siya nga pala, patingin nga ng sinasabi mong bukol. Itinaas ni Adon ang blusa ng kanyang asawa para sipatin ang dibdib nito. Ganoon na lamang ang kanyang panghihilakbot nang makitang malaki pala ang sinasabing bukol ni Matet, at ang mas nakakapanindig balahibo ay hindi ito napipirmi sa iisang pwesto. Para bang gumugulong-gulong ang bukol sa bawat parte ng dibdib ni Matet na kasing laki na ng kamao ni Adon. Diyos ko, Mang, ano to? Bakit tila mayroong sariling buhay ang bukol mo? Ungol na lamang ang tanging itinutugon ni Matet sa kanya. Habang namimilipit sa sakitang asawa, sinusubukang hawakan ni Adon ang bukol. Malambot yon at parabang may nakakapasyang mga naggagalawang kung ano sa loob. Ano kaya yung mga yan? Mukhang hindi lang iisang nasa loob ng bukol mo, Mang. Sugatan mo kaya para lumabas na yan kung ano mang nasa loob ng bukol ko. Ano? Ayoko nga. Baka kung ano pang mangyari sa iyo eh. Ilang beses ding uminom ng gamot ni Ingkong Bartolo si Matet bago unti-unting nabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Inalalayan naman siya ng asawa upang humigana sa higaan nila para makapagpahinga ng mabuti. Mang, nawala na ba ang sakit? Masakit pa pero hindi na gaano. Itutulog ko na lang to para naman makabawi ng lakas. Ikaw ba? Nilalagnat ka pa ba? Nawala ng panginig ko pero mainit pa rin ang buo kong katawan. Bumalik ulit tayo kay Ingkong Bartolo bukas. Kailangan malaman na natin kung sino ang bumabarang sa atin. Namimiss ko na kasi si Daking eh. Ilang gabi na ring hindi natin siya nakakatabi. Mukhang napapabayaan na natin ang anak natin, mahal ko. Maiintindihan naman tayo ng anak natin. Isa pa, nasa pangangalaga naman siya ni na Ate Sonia kaya alam kong nasa mabuti siyang mga kamay. Kahit na, tayo ang mga magulang niya. Tayo dapat ang kasama niya ngayon. Kinabukasan, maagang kinuha ni Adon ang kanilang anak kay Sonia. Kukunin mo na ang bata? Sigurado ba kayong wala na ang mga sakit niyo? Baka mahawa pa si Daking kung hindi pa kayo gumagaling. Ayos na kami, Ate Sonia. Isasama na namin si Daking sa bayan. Babalik uli kami sa albularyo. Albularyo? Oo, kay Ingkong Bartolo. Sabi kasi niya, binarang kami mag-asawa. Patitingnan na rin namin si Daking. Baka idamay pa tong anak namin ng pesteng mambabarang na yun. Hindi na nakapagsalita pa si Sonia. Binigay niya na si Daking kay Adon dahil nagmamadali na itong umalis para paliguan ang bata. Nang matapos na maghanda ang mag-anak, sumaglit muna si Matet sa bahay ni na Sonia para sabihing baka gabihin sila ng uwi. Pero nang tawagin niya ito ay walang sumagot sa kanya. Sarado rin ang pinto at mga bintana ng bahay na nangangahulugan na walang tao doon.
Tanghaling tapat na nang makarating ng bayan ang mag-asawa. Dumaan muna sila sa isang karinderya para mananghalian bago tuluyang nagpunta sa bahay ng albularyo. Ingkong Bartolo, naparito po kami para sabihing tila may kung anong hayop ang nasa loob ng bukol ko. Kaso nga lang sa gabi lang po yun lumilitaw. Hindi niyo makikita ang bukol sa araw. Matet, Adon, kilala ko na ang mambabarang na nagpapasakit sa inyo. Sino po? Kanina lang ay pumarito siya. Binalaan niya kung oras na makialam ako sa ginagawa niya sa inyo, ay malalagay daw sa alanganin ang buhay ko. Bilang albularyo, tungkulin ko ang tulungan kung sino man ang nangangailangan. Sino po ang bumarang sa amin ng asawa ko, Ingkong Bartolo? Ang asawa ng pinsan mong si Carlo, Adon. Siya ang nagpapasakit sa inyo. Ano? Si Ate Sonia? Pero bakit? Ingkong, sigurado ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Paano magagawa ni Ate Sonia sa amin ang ganyang bagay? Hindi ako naniniwala na isa siyang mambabarang. Baka nagkakamali kayo, Ingkong. Totoo ang mga inilahad ko sa inyo. Sa tingin ko'y seryoso ang ginawa niyang pambabarang. Mamaya pag-uwi natin, kukumprontahin ko siya, Matet. Adon, huwag ka sanang maging bayulente oras na makausap mo siya. Baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo. Bilang pagtulong kina Adon, nilagyan niya ng orasyon ang isang basong puno ng tubig. Ipinainom niya ito sa mag-asawa at dahil si Matet ang may malalang karamdaman, pinaliguan siya ng isang basong tubig ni Ingkong Bartolo habang tinatapik-tapik ang ibabaw ng kanyang ulo. Doon ay nag-usal ng mga orasyon ang albularyo. Nabasa ang ulo ni Matet at ang tubig ay naglandas patungo sa kanyang leeg hanggang sa kanyang dibdib. Mula sa labas ng suot niyang blusa, hinipan-hipan ni Ingkong Bartolo ang dibdib niya habang nag-oorasyon. Paulit-ulit hanggang sa nakarating ang bilang ng 7 beses. Bigla niyang diniin ang hintuturo sa gitna ng dibdib ni Matet. Isang paghiyaw ang pinakawalan nito. Tila nahihirapan at nasasaktan sa ginawa ng albularyo. Maya-maya pa naramdaman ni Matet na umaalon-alon ang kanyang dibdib. Masakit na tila may humuhugot mula sa ilalim. Nang humulma ang malaking bukol sa suot niyang damit, ay humupa naman ang pagkirot noon. Adon, lumapit ka rito. Maaari mo bang silipin ang bukol ng asawa mo? Medyo maselan kasi ang bahaging kinatutubuan nito. Maigi nang ikaw na ang sumilay. Kaagad naman na tumalima si Adon habang karga ang kanilang sanggol. Ingkong, masyado nang manipis ang balat na tumatabing sa bukol. Naaaninag ko na ang loob nito. Ano ang nakikita mo? Parang may gumagalaw-galaw sa loob. Kulay itim ang mga yun. Mga linta ang mga yan. Gumamit si Sonia ng mga linta sa kanyang pambabarang. Dahil malapit kayo sa isa't isa, madali siyang nakakuha ng pagkakataong maitanim ang barang sa iyong katawan. Mukhang pagkain ng kanyang ginamit para may pasok ang mga lintang yan. Sa dami ng mga ibinigay niyang pagkain sa amin, hindi ko na maalala kung anong pagkain na nakain ko bago ko naramdaman ang pagsikip ng dibdib ko. Di ba, Mang, hinilot ka pa ni Sonia nung unang pagkakataong nahirapan kang huminga? Oo, tama. Naalala ko yon. Hinilot niya ang likod ko at may ibinulong-bulong pa nga siya na hindi ko na napansin. Mukhang noong mga sandaling yun ay mas nilalakasan niya pa ang mahika ng pambabarang. Pero bakit niya naman ginagawa to? Anong kasalanan ko? Anong kasalanan namin sa kanya? Nang maisip ni Adon ang tungkol sa mga utang ni Matet kay Sonia, ay napamura na lamang siya. Baka nagagalit na siya dahil sa mga utang mong hindi nababayaran. Nagbibigay naman ako sa kanya, kaso tumatanggi siya dahil sa hindi pa naman daw niya gagamitin. Ikaw naman kasi, iniwan-iwan mo pa tong anak natin sa kanya. Baka naman naiinis na siya sa sitwasyon niya, na hindi niya masabi ng harapan, kaya idinaan na lamang niya sa pambabarang. Mamaya na kayo magtalo.
Kailangan mapahina ko muna ang kamandag ng barang na nasa iyo, Matet. Paputukin niyo na lang kaya, Ingkong. Hindi. Oras na pumutok ang bukol mong yan, maaaring malagay sa kapahamakan ng iyong buhay. Dadampian ko na lang ng buhay na tubig para tumigil ng pagdami ng lintang nasa loob ng katawan mo. Ayon pa kay Ingkong Bartolo, mabuti na lamang na maaga silang nagpatingin sa kanya dahil kung natagalan pa ay baka ilang araw lang ay bawian na ng buhay si Matet dahil sa lakas ng barang na itinanim sa kanyang katawan. Madaling makasipsip ng dugo ang mga linta at sa oras na dumami pa sila, sasakupin na ng mga ito ang katawan ni Matet at unti-unting magiging parang lantang gulay na ang kanyang katawan na hahantong sa kamatayan. 7 lagok ng buhay na tubig ang ipinainom ng albularyo sa kanya at kay Adon. Yun ang magiging pananggalang nila sa barang upang hindi sila gaanong maapektuhan oras na magparamdam ito. 1 patak naman ang pinainom kay Daking bilang proteksyon ng bata. Hapon na nang makauwi ang pamilya sa kanilang kubo. Wala naman sa kabilang bahay si Sonia, maging si Carlo. Nagngingit-ngit ang damdamin ni Adon. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya oras na magkaharap sila ni Sonia. Bandang 6:00 ng gabi, napansin ni Adon ang ilaw ng gasera sa loob ng bahay ni na Carlo at Sonia. Dumating na ang mambabarang. Humanda ka sa akin, Sonia. Bit-bit ang matalas na itak, mabilis na naglakad si Adon patungo sa kabilang bahay para kumprontahin si Sonia. Nakita naman ni Matet ang paglabas ng kanyang asawa. Madilim ang mukha nito, nakakikitaan ng matinding galit. Karga si Daking, mabilis na sinundan ni Matet ang kanyang asawa. Samantala, mahigpit ang pagkakahawak ni Adon sa hawakan ng itak. Nang makarating sa bakuran ng mag-asawa ay malakas siyang sumigaw. Sonia! Ate Sonia! Lumabas ka dyan! Harapin mo ko! Lumaban ka ng harapan! Hoy, Adon! Lasing ka ba? Ano ba yan pumasok sa utak mo't basta-basta ka na lang nanunugod? Anong kasalanan sa iyo ng asawa ko, ha? Huwag kang makialam, Kuya Carlo. Si Sonia ang kinakausap ko. Magdahan-dahan ka nga, Adon. Wala akong sinasanto kapag asawa ko nang sasaktan. Ganun ba? Mas lalo naman ako. Wala akong kinikilala kapag pinakikialaman ng pamilya ko. Aba, loko ka! Dali-daling pumanaog si Carlo para harapin ang kanyang pinsan. Dumampot pa siya ng bato pagkalabas niya ng bakuran. Mabilis namang tumakbo si Matet sa kinaroroonan ng asawa para awatin ito. Adon, tama na. Umuwi na tayo. Nakikiusap ako. Hindi, Matet. Ano, huwag mo sabihing ayos lang sa'yo na unti-unti tayong pinapatay ng walang hiyang si Sonia. Sino ba sa inyo ang walang hiya, ha, Adon? Pagkatapos ng lahat na naitulong namin sa'yo, sa buong pamilya mo, ito pang igaganti mo sa amin? Ang kapal naman ng mukha mo. Mas makapal ang mukha ng asawa mo, mambabarang, Carlo. Aba, gago ka pala eh. Ang lakas naman ng loob mong tawagin mambabarang at pagbintangan si Sonia. Mga wala kayong utang na loob. Carlo, umakyat ka rito. Ate Sonia, bakit? Bakit mo nagawa sa amin to? Ano bang kasalanan ng asawa ko sa inyo, ha? Bakit niyo siya pinagtutulungan? Carlo, halika na sabi. Bakit umiiwas ka, Ate Sonia? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ng asawa ko? Alam nyo, wala akong dapat na ipaliwanag sa inyo. Wala akong ginagawa. Talaga ba, ate? Simula nung araw na dumating kami rito, magaan na agad ang loob ko sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. Nirespeto. Tinuring na isang tunay na kapatid. Pero bakit mo kami ginaganito? Bakit sa pamamagitan pa ng pambabarang? Bakit? Ano bang sinasabi mo, Matit? Hindi mambabarang ang asawa ko. Pwede ko kayong ipatawag sa barangay dahil sa mga paratang nyo. Alam nyo ba yon? Kung ang pagkakautang ko ng pera sa iyong dahilan, ate, pwede mo naman akong singilin. Nagbabayad naman ako.
Kung hindi mo na nagustuhan ang palaging pagbabantay sa anak ko, sabihin mo lang. Hindi yung dinadaan mo sa ganitong paraan. Alam mo, ate, doble-doble ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Siguro, kaya kong tiisin ang pagsidhi ng kirot sa dibdib ko, pero itong panlolokong ginawa mo sa akin, ate, napakahirap tanggapin. Para akong sinasaksak ng kutsilyo buhat sa aking likuran ng paulit-ulit. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Dahil sa sinabi ni Matet na ikuyom ni Sonia ang kanyang mga kamay, bumuga siya ng hangin na halatang nagpipigil ng galit. Ngunit mukhang tuluyan nang nagising ang pagsiklab ng kanyang galit nang makitang naapektuhan na ng husto si Carlo. Naiinggit ako sa iyo, Matet. Umaapaw sa langit ang inggit ko. Alam mo ba yon? Ano naman ang ikinaiinggit mo sa asawa ko, Ate Sonia? Simple lang siya. Walang kaarte-arte sa katawan at palautang pa. Hindi ako magkaanak. Wala akong anak. Samantalang si Matet, biniyayaan ng sanggol. Lahat ng ipon namin ng asawa ko naubos na dahil sa mga pangungutang niya. At si Daking ang magiging kabayaran noon. Gusto kong mamatay na siya. Mamatay na kayo para mapasa amin na si Daking. Ang anak kong si Daking. Sa mga inilahad ni Sonia, parang binuhusan ng mainit na tubig ang kanyang asawang si Carlo. Hindi ito makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ate, sinabi ko lang na ituring mo siya na parang tunay na anak. Hindi yung aangkinin mo na siya. Anak ko si Daking. Ako ang tunay niyang ina at ipaglalaban ko siya. Paano mo siya ipaglalaban? Ni hindi mo nga siya maalagaan ng mabuti. Ang matinong ina, hindi iniiwan ang anak sa pangangalaga ng iba. Ambisyosa ka kasi. Sa tingin mo magiging mabuting ina ka para sa anak ko? Pagiging mabuti ba ang paggawa ng kasamaan sa iba? Natitiyak kung hindi ka ipagmamalaki ni Daking paglaki niya. Oras na malaman niyang mambabarang ka. Tumahimik ka. Papatayin na kita. Papatayin kita. Biglang lumakas ang hangin sa paligid ni Sonia. Ang nakapusod niyang buhok ay bumuhaghag na inililipad ng hangin. Ang kanyang muka ay tinubuan ng mangilan-ngilang matatas na buhok. Biglang humaba ang matangos niyang ilong at lumitaw ang isang malaking nunal sa kanyang pisngi, malapit sa kanyang ilong. Ang kanyang balat ay nangulubot. Naging isang matanda ang buong anyo ni Sonia, at sa isang iglap lang ay nagpakawala siya ng isang matinis na halakhak. Hindi. Isa pala talagang bruha ang babaeng kinakasama ko. Huwag mong subukan ang talim ng itak ko, mambabarang. Ama ng dilim, lumukob ka sa akin. Sa isang pagkampay ng kanyang kamay ay biglang nagsilabasan ang mga kulisap. Sinalakay ng mga yon si Adon. Nagkukumahog nitong pinapagpag ang mga insektong sumasalakay sa kanya. Hindi siya makahuma hanggang sa nabitawan nito ang hawak niyang itak. At makalipas ang ilang minuto, natumba si Adon sa lupa dahil sa mga nagkukumpulang kulisap sa paligid niya, na ang iba ay gusto pang pumasok sa bawat butas ng kanyang ilong, bibig at tainga, kaya hindi na siya nakasagap pa ng hangin. Nawalan ng malay ang lalaki. Muling humalakhak ang mambabarang. Umihip siya ng hangin at ang mga kulisap ay mabilis na humarap kay Matet. Inamin nitong siya ang may kagagawan ng pagkawala ng gatas sa dibdib ng babae, ang pagkahirap ng kanyang paghinga at ang bukol nito ay epekto ng kanyang pambabarang. Walang nagawa si Carlo kundi ang tumitig lamang dahil sa pagkabigla. Lumipad naman ang mga kulisap sa umaatras na si Matet.
Iiling-iling siya na tila ba nakikiusap na wag siyang sugurin ng mga kulisap ng mambabarang, hanggang sa isang pagtili ang kanyang pinakawalan. Sa ginawang yon ni Matet ay nagising ang karga niyang si Daking. Biglang umiyak ang bata. Pumalahaw ito na parabang alam ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang paglapit ng mga nagliliparang kulisap kay Matet ay biglang naudlot. Bakas naman sa muka ng mambabarang ang pag-aalala para sa sanggol na si Daking. Sa ginawang pagpalahaw ng sanggol ay tila nahimasmasan ang mambabarang. Ang dating mabalasik niyang anyo ay unti-unti nang nagbago, hanggang sa bumalik ang kanyang anyo bilang normal na si Sonia. Daking, bakit umiiyak ang baby namin, ha? Nagugutom na ba ang baby ko? Mahal, ikuha mo ng gatas ang bata. Mukhang nagugutom na siya. Bigla namang natauhan si Carlo mula sa pagkakatulala. Pinakatitigan niya si Sonia, ngunit ang pagmamahal niya para dito ay tila napalitan na ng takot at pangamba. Hindi naman makapaniwala si Matet sa biglang pagbabago ng damdamin ni Sonia nang umiyak ang kanyang anak. Hindi niya sukat akalain na ang isang mabagsik na mambabarang ay mapapahinahon ng isang sanggol. Lumapit sa kanya si Sonia. Nang akmang kukunin nito ang bata, ay kaagad niya yung inilayo mula doon. Ngunit sa pagkilos ni Matet ay nasagi niya ang mga kulisap na malapit lamang sa kanya, dahilan upang madapuan ng mga ito si Daking. Mas lalo pang umiyak ang bata, habang si Sonia naman ay galit na sinigawan si Matet. Hindi ka talaga nag-iisip. Alam mo namang matatamaan ang bata. Akin na nga si Daking. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Magkakamatayan muna tayo. Hinablot ni Sonia si Daking. Binawi naman agad ito ni Matet. Bumuka-buka ang bibig ni Sonia at sa isang iglap lang ay nagliparan palayo ang mga kulisap. Nag-agawan silang dalawa sa bata. Si Carlo naman ay nagdadalawang isip kung lalapit ba sa kanila o hindi, at ang walang malay na si Adon ay nakahandusay pa rin sa lupa. Dahil sa pag-aagawan ng dalawa, biglang nahulog ang sanggol. Saglit silang natigilan at mabilis na dinampot ang nahulog na si Daking. Umiyak ng umiyak ang bata, pumapalahaw ng husto, sobrang nasaktan dala ng pagkahulog sa lupa, hanggang sa ang kanyang pag-iyak ay parang nauubusan na ng hininga. Unti-unting nawawala ang boses ni Daking. Taranta namang itinaas ni Matet ang kanyang anak sa ere. Anak! Daking! Anak ko! Dahil sa walang boses si Daking at namumutla na, kaagad na inagaw ni Sonia ang bata mula sa kanyang ina. Umiiyak siya habang itinataas baba ang sanggol. Daking, patawarin mo si Mama Sonia. Kung hindi lang sana ako gumawa ng masama sa mama mo, hindi mo sana dadanasin ito. Anak ko, Daking, pangako, babawiin ko na ang barang sa kanila. Huwag mo lamang kaming iiwan. Kasabay ng pagtaas baba ni Sonia sa bata ay bumubuka-buka ang kanyang bibig. Isang orasyon ang kanyang inuusal. Makalipas ang ilang minutong pamumutla ni Daking, bigla na lang itong pumalahaw ulit at ang kulay ng kanyang balat ay bumalik na sa dati. Kaagad naman siyang niyakap ni Sonia ng mahigpit. Hindi kakayanin ni Mama Sonia na mawala ka. Mahal na mahal kita, anak. Daking! At tumigil sa pag-iyak ang bata nang makita ang muka ni Sonia. Binanggit noon ang salitang mama. Nang marinig ni Matet
ang sinabi ng kanyang anak ay nasiyahan siya nang sa wakas ay nasambit na nito ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kaya naman mabilis na kinuha niya ang kanyang anak mula kay Sonia. Pagkakuha niya rito ay binanggit na naman noon ang salitang mama. Oh, anak, si Mama to. Narinig mo yon, Ate Sonia? Mama daw. Samantala, nagbalik na ang ulirat ni Adon. Nakita niya ang tagpo ng dalawang babae. Matet, huwag kayong lumapit sa babaeng yan. Ilayo mo ang bata sa kanya. Mabilis ang ginawang pagkilos ni Adon. Dinampot niya ang nabitawang itak at kaagad na sumugod papunta sa dalawang babae. Nakita ni Matet ang ginawa ng kanyang asawa. Kaagad niyang ibinigay kay Sonia ang bata at mabilis na iniharang ang sarili sa harapan ng babae. Adon, wag! Ang galit na si Adon ay biglang natigilan sa ginawa ng kanyang asawa. Ano bang kabaliwan ang ginagawa mo, Matet? Wag, nakikiusap ako. Ayaw ko maging kriminal ka. Anong gusto mo? Mapatay ng bruhang yan? Nahihibang ka na ba? Habang nakatalikod ang nanggagalaiti sa galit na si Adon, hawak-hawak ang matalas nitong itak, nakaramdam naman si Carlo ng pag-aalala para sa asawang si Sonia. Napagtanto niyang kahit nakita na niya ang pagiging mambabarang ng asawa, ay hindi pa rin pala nawawala ang kanyang pagmamahal para dito. Kinuyom ang batong hawak. Mabilis na tinakbo niya si Adon at kaagad na inihampas dito ang hawak niyang bato. Dahilan para bumagsak ang pinsan at pumulandit ang maraming dugo mula sa kanyang ulo. Nagsisigaw naman si Matet dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Adon! Anong ginawa mo sa asawa ko, Carlo? Hindi ko sinasadya. Napatakip naman ng bibig si Sonia. Hindi niya sukat akalain na magagawa pa rin siyang iligtas ng kanyang asawa sa kabila ng mga nalaman nito at nakita. Nanginginig na binitawan ni Carlo ang bato. Nilapitan ang kanyang pinsan na nanlalabo na ang paningin. Adon, pinsan, patawad. Patawarin mo ako. Hanggang sa bumagsak na si Adon at tuluyan ng nawalan ng malay. Dahil sa nangyari, binuhat ni Carlo ang kanyang pinsan at dinala sa loob ng kanilang kubo. Kaagad siyang kumuha ng malinis na tela upang idiin sa sugatang bahagi ni Adon. Ang dalawang babae naman ay kaagad na sumunod sa kanya. Umiiyak si Matet na dinaluhan ang kanyang asawa. Takot siya na baka kung ano na ang mangyari dito. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi pa rin nagigising si Adon. Balot na ng benda ang kanyang ulo, ngunit hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Halo-halong emosyon na ang namumuo kay Matet. Humahagulgul na siya habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Tabi, akong bahala sa kanya. Anong gagawin mo sa asawa ko, Ate Sonia? Mahal, pakiusap. Hayaan mo na si Adon. Huwag mo siyang tuluyan. Mali ang iniisip ninyo. Gagamutin ko siya. Tumabi ka, Matet. Naghahabol tayo ng oras. Nag-usal ng orasyon ang mambabarang. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang iilang mga dahon na kinuha niya kanina sa labas habang abala sina Carlo at Matet sa pag-aasikaso kay Adon. Dinasalan niya yon at kaagad na binuksan ang bendang nakapalibot sa ulo ni Adon at itinapal niya ang mga yon. Maya-maya pa, tumigil na ang pagbulwak ng masaganang dugo. Ilang minuto pa ay napaubo na si Adon nang siya ay magising. Mabilis itong bumangon mula sa pagkakahiga at nagulat na lang siya nang makitang nasa harap niya si Sonia.
Anong ginawa mo sa akin? Nasaan ang mag-ina ko? Adon, salamat naman at gising ka na, Pang. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Si Ate Sonia ang gumamot sa'yo. Insan, patawarin mo sana ako. Gusto ko lang protektahan si Sonia. Patawarin mo sana ako, Insan. Bakit tinulungan ako ni Sonia? Dahil nagsisisi ng asawa ko, pinsan. Naguguluhan man, pinili na lamang ni Adon ang manahimik. Niyakap na lamang niya ang kanyang mag-ina. Mang, sumasakit pa ba ang bukol sa dibdib mo? Kinapayon ni Matet at hindi niya na maramdaman. Patawarin mo sana ako, Matet. Nabulag ako sa inggit. Sa kagustuhan kong maagaw si Daking sa inyo, nakagawa ko ng mga bagay na hindi ko inakalang hahantong pala sa ganito. Pati si Daking ay nadamay. Nasaktan ko siya. Hayaan mo, babawi ako sa inyo. Ate Sonia, masakit ang ginawa mo sa akin, pero ayaw ko magalit sa'yo. Tinuring na kita na parang isang tunay kong kapatid, at handa akong patawarin ka. Salamat, Matet. Maraming salamat. At nagyakapan na ang dalawang babae. Ngunit saglit lamang yun dahil nagpumiglas na si Daking na kalong ni Matet. Si Daking ang dahilan kung bakit ginusto kong patayin ka sa pamamagitan ng barang. Dahil gusto kong ako na ang kilalanin niyang ina. Pati si Adon ay pinatawan ko rin ang barang para kapag nawala na kayong dalawa, makakabuo na kami ni Carlo ng isang masayang pamilya. Ngunit si Daking rin palang magpapamulat sa akin ng aking mga kamalian. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, nagising ako sa pagkakalulong sa gawain ng kadiliman. Simula ngayon ay pinapangako ko, magbabago na ako, alang-alang sa pagmamahal ko sa anak ninyo. Hinipan at hinimas-himas ni Sonia ang likod at dibdib ni Matet. Tinanggal niya ang barang na nasa loob ng katawan nito sa pamamagitan ng orasyon. Ang lahat ng lintang nasa loob ng katawan mo ay kusang lalabas. Nang gabi ring yun, nagkapatawaran na ang apat at nangako si Sonia na hinding-hindi na siya gagamit ng barang kahit kailan. Panggagamot at panghihilot na lamang. Nalaman din ni Carlo mula sa asawa na ang isang mambabarang ay mayroon ding karunungan sa gamutan. Kinabukasan, nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Matet. Dali-dali siyang nagtungo sa kubeta para ilabas ang kanyang dumi. Matapos makaraos, naghugas siya at nang akmang bubuhusan niya na sana ang kanyang mga inilabas, nakita niya ang mga patay na linta na nakahalo doon. Tinupad ni Ate Sonia ang pangako niya. Nailabas ko na ang mga linta ng barang. Makalipas ang ilang buwan, isang araw, nagulat na lamang si Matet nang biglang sumulpot si Sonia sa kanilang pintuan. Humahangos ito na parabang hinahabol ng kung sino. Ate, bakit? Matet, buntis ako. Nagdadalang tao na ako. Walang paglagyan ang tuwa ng dalawa. Sa wakas ay natupad na ang matagal nang pinapangarap ni Sonia, ang mabiyayaan ng anak. Yon, maraming salamat po sa pagtsatsaga ulit sa kwentong Enteng. Napakaganda ng kwento natin. Ang saya ko habang nire-record ko to. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Simulan natin kay MiniC26 from Hong Kong, kay Florape Grimaldo. Hi po kay Alma Naong, sa Kakalda family from San Mateo Rizal, kay Kat Burglar Cutie, kay Jean Francisco. Hello po kay Heli Borja, kay Roslyn Labajo, kay Maria Consuelo Benitez from Mongolia. Wow, from Mongolia. Hi kay Michelle Cedron,
Hello po sa Galedo family from Cabuyao, sa Carmen family Telan Espoli Villar Manatad, kay Realin Ayoso, shout out kay Elena Ondong from Hong Kong, kay Catherine Fantinalgo from Hong Kong, kay Ana Maria Lanza, hi po kay Miss Maura, kay Dion Holter, kay Ricky Bernadas, kay Tita Dagupan from Riyadh, hi kay Jennifer Sacris, kay Josephine De Los Trinos from Osaka, Japan, kay Sheila Camino from Riyadh, hi kay Vicky Yabut, kay Rosette Ersando, kay Cheremy Revilleza from Singapore, sa mga mananahi ni Mrs. Bartolome from Nueva Ecija, kay Marilu Cabral, kay Eve Boncaff, Buhay Japan Channel from Japan, kay Kurt Mina, kay Juliet Tolentino, hi po kay Jonah Masirag, kay Jeneline Gusi, kay Monica Nieves, kay Hana Maylin Sesgundo, happy birthday po sa apo ni Elvira Malakas. Hi kay Mel Santarita, kay Lydia Lopez, hello po kay Len TV2, kay Rosemary Cao, sa Jimenez Chavez family at sister ni Josephine na nasa Australia. Jenny Lazarito from Kuwait, hi kay Gerlin Batal, kay Michelle De La Cruz from Quezon City, hi neighbor. Hi kay Michelle Esperon, kay Marites Nalica, kay Kurt Patrick Garcia, kay Chris Alcantara, kay I Love Resort Pinay. San ba yung resort na yan? Bekenemen. Hello kay Queenie Aquino from Oman, kay Kim Rialco from Bicol, at kay Princess Diarce. Tama po ba? Maraming salamat po ulit sa pakikinig at walang sawang suporta sa Kwentong Enteng.